Hello mga mi, samahan niyo ulit kaming tatlo sa panibagong araw. Kaming tatlo lang naman talaga dahil kaming tatlo lang talaga naiiwan dito sa bahay kapag may pasok ang panganay ko at kapag may trabaho ang asawa ko. Sa tuwing nagpapadede talaga ako sa baby ko ay nagpapump nga ako sa kabila para nga hindi masayang dahil sa tuwing nagpapadede talaga ako sa kanya ay tumutulong nga ang kabila. At yung napump ko naman ay hindi naman niya nasasayang dahil dinedede nga din niya ng baby ko. Pagkatapos nga niyang dumede ay naghanda na nga ako ng panligo niya para nga mapaliguan ko na nga siya. Kaso nga lang pagbuhat ko nga sa kanya ay parang mainit nga siya kaya gumamit nga muna ako ng thermometer. Pero normal naman ang temperature niya kaya ayun pinaliguan ko na nga siya at nang mapaliguan ko na nga siya ay isinunod ko na nga ang toddler ko. Pinuputulan ko na nga siya ng kuko dyan dahil mahaba na nga ulit. Tapos napansin ko nga sa video na parang nakatingin nga siya sa akin. Kaso nga lang maya-maya nga ay umiyak na siya at malikot na nga kaya hindi nga natuloy ang pagpuputol ng kuko ko sa kanya. At nung makatulog na nga siya ay puputulan ko nga sana ulit kaso ayan nagising nga. Kahihiga ko pa lang kasi sa kanya dyan ayan nga at pinakailaman ko na kaagad at hindi pa nga kalaliman ng tulog niya kaya ayan nagising nga kaagad. At dahil malikot na nga siya bago pa nga masugatan dahil sa pagpuputol ko ng kuko ay nilagyan ko na nga lang muna siya ng gloves. Nakakaawa pa naman pag nasugatan at bukod pa doon mapapagalitan nga din ako ng papa niya. Nakakatuwa lang, parang kailan lang nung dinala ko nga siya dito, ang liit-liit pa niya. Tapos ngayon, ang laki-laki na niya. At ang bilis-bilis lang talaga lumaki ng mga bata. Tapos maya-maya nga lang ay nakatulog na siya ulit. Kaya ito at naglinis na nga ako dito sa kwarto namin. Nagpalit na nga din ako ng mga punda at saka ng mga bedsheet ng higaan namin dahil ilang araw na nga din akong hindi nakakapagpalit. Nag-vacuum na nga din ako at hindi na nga lang ako nagwalis dahil babalik din naman yan at buhay nga ang electric pan dyan habang naglilinis ako. Binacuum ko na nga din itong wall pa namin dahil makapal na nga ang alikabo kaya ayun mahina na talaga yung hangin niya. Dalawa na nga ang ginagamit namin, isang wall fan at isang ceiling fan tapos ang hina pa ng hangin. Ayun pala, ang kapal na talaga ng alikabok. Nang ma-vacuum ko na nga itong isang higaan namin ay nilagyan ko na nga din ng bedsheet at dahil hindi nga fully garterized ang nabili kong bedsheet ay naglalagay nga ako ng clip para hindi matanggal ang bedsheet. Malikot kasi talaga matulog ang mga anak ko kaya minsan talaga ay natatanggal ang mga bedsheet. At maya-maya nga lang eto nga at natapos na ako maglinis dito sa kwarto namin at ang sarap na naman ang tulog namin. At pagkatapos ko nga maglinis ay dito naman ako sa sala sana maglilinis kaso nga lang maya-maya lang ay nagising na nga ang baby ko. Naligpit ko na naman ang mga kalat dyan, yun nga lang hindi pa nga ako nakakapagwalis. At syempre mga mi, bago ko nga tapusin ang video na to ay ipapasilip ko muna sa inyo nakuha kong dumi sa mga higaan namin. Tingnan nyo naman mga mi, 2 araw nga lang ako hindi nakapag-vacuum ng higaan namin at yan na nga mga nakuha kong dumi. Kaya nagpapasalamat talaga ako dahil nagkaroon na nga ako ng ganitong vacuum at nalilinisan ko na nga na maayos ang higaan namin. Dahil kahit araw-araw nga nagpapalit ng bedsheet at nagpapagpag ng higaan ay meron pa rin talagang naiiwang dumi. Kaya pala bahing ng bahing ang baby ko at pati nga ako ay bahing din ng bahing. Ayan na pala ang dumi ng higaan namin. Buti na lang talaga at nauso na nga ang online at nakakabili na nga ng affordable na vacuum dahil kung sa mall mo talaga to bibilhin ay mahal talaga.